Ano ba yung hinihingi niya po? Kasi ang Bible po, doon din sa verse sasagot. Verse 8, Mga barista. sabi doon, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Ulitin ko. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. So ang bunga pala natin, hindi bunga ng pagiging nanay, pagiging kaibigan, pagiging empleyado, pagiging estudyante, o pagiging matalino, kundi ang pinakasalahan, bunga ng pagiging alagad. So ano ibig sabihin nun? Pwede pa jaralin ko po ng mga alagad. Una, ang mga alagad ay ginagulay. Bilang ikaw, bilang ako, estudyante ka, huwag mong kalimutan, paano ka nagbubunga bilang isang estudyante na alagad ni Kristo? Empleyado ka, paano ka nagbubunga bilang empleyado na alagad ni Kristo? Nakikita ba sa iyo? Bilang employer, bilang asawa, bilang kapitbahay, yun po yun eh. Yun yung bunga. Hindi yung bunga lang na, kasi marami tayong pwedeng, pero ang sabi dito ni Jesus, bunga bilang kanyang alagad. So sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat alagad ka ni Kristo. Estudyante ka, nanay ka, empleyado ka, employer o ano man, dapat nakikita sa iyo ang pagiging alagad ni Kristo. Malinaw po. At higit sa lahat, pag sinabi mong alagad ni Kristo, naniniwala sila kay Kristo at sumusunod sila at nangangaral sila. Sabihin, kaya ka alagad ni Kristo, bumilib ka sa Kanya. Tama ba yun? At dahil bumilib ka sa Kanya, alam mo, nasabi ng John 15:5, maliban sa Kanya, wala kang magagawa, naranasan mo yun, dapat bilang tagasunod ni Kristo, ikaw din naman nagpabahagi. Una, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, sa kapitbahay mo, sa mga kakilala mo, ipinabahagi mo na ang tanging makapagpabago sa buhay ng isang tao, hindi ang sarili. Ako, salamat, sabi nga ni Kuya Alex, yung pagpapatotoo nyo rito, that's one step. That is the starting step. First step. Para masabi mo, hindi ko kayang baguhin sarili ko. Only God. Ano? Diyos ko nakakaalam niya. Yung illustration eh. Yung guantes. Diba? Siguro alam niyo na yung guantes eh. Kahit anong ganda ng guantes na yan, o yung ballpen, kahit anong pangkir pa yan, yung pinakamahal na ballpen, isang Mga palista, makinig po kayo yung mabuti presyo sa na salita ng ballpen. Diyos. Walang kwenta yan eh. Hindi niya kaya magsulat eh.